So sa ngayon guys, yung i-vlog po natin ngayon, yung bibidyo natin yung puno ng bayabas, yung native na bayabas guys. Ito. Ito yung puno niya guys. Ayun. So mapapansin nyo yung bunga, yung puno niya ay medyo kulay green na may brown. Ito. Sa ngayon hindi marami yung bunga kasi hindi nila season, kasi pag season nito napakarami yung bunga nito. Isa rin to sa sa tropical na prutas dito sa Pilipinas. Kusang tumutubo lang dito yan sa Pilipinas. Ito yung bunga niya, native na bayabas. Yan, madami din yung bunga niya, pero hindi tulad pag season. Pag season kasi napakadami yung bunga. So marami siyang sanga. At may taas siya ng mga 5 metro siguro yung taas nito. Yan yung niya, yung puno niya. So mapapansin nyo guys na pati yung mga sanga niya, yung maliliit na sanga, may mga bunga. Kasi yung puno na to pinagpuputulan, pinagtritriman nila. Parang parang naging bonsai to na bayabas, pero mataas lang siya. Yun no. Yan yung mga bunga niya guys. So ang bayabas pala guys ay pwede rin gawin na tsaa. Kukuha ka lang ng pinakatangkay na dahon at ilalaga mo, gagawin mong tsaa. At ang yung prutas naman ito pwede gawin na gulay, yung hinog na hinog. Gagataan mo lang, lagyan mo ng asukal. Pero yung gagawin mong gulay nito, yung balat lang niya, hindi mo isasama yung mga leso, yung mga buto. Rich po to sa vitamin C, yung bayabas. Hitik to sa vitamin C. Ito maraming bulaklak. Yan yung puno niya, yung kabuuan na puno.